Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga ka-360, kamusta ako mga pinalangga nga mga kauturan nga ako mga abyandira. Iyari naman kita karon sa sining hapon sa pagpalayag sa kanginan pinaagi sa aton waragwagan AWR 360 Bacolod. Ang inyo alagad, yari si ka-360 Ray Rios sa gihapon sa aton programa Dali aton pagaistoryahan. Upod naton ang aton di simpre nga gwapuhon nga ano itawag ko naman partner ko di partner kay siya man sa batsakon mo kundi kaso wala man sobrang sa batsakon partner hindi ko magtawag aton siya nga in charge aton di ka technician kay hindi pwede kay karon masining sa technician ako wala ko dalabot so makoturaw po nato si Katisti 360 Brian Lacson sa atong programa diri sa studio sang AWR 360 Bacolod diri sa Negros Occidental Conference Evangelistic Center. Salamat sa dakong gugma ginatag sa aton sang Ginoo. Salamat man sa pagpakamaayo ginatag pinaagi sa aton kadalagkuan diri sa Negros Occidental Conference, pinaagi sa aton nga presidente Pastor Giopone Galanza, Pastor Brendo Caros kag Pastor Blando di mga kuturan dumalipat pa ko so salamatan ako ng Japon ang gugmang inatag sa aton sa Ginoo. Siyempre upod naton ang aton nga mga directors naton sa Negros Occidental Conference. Tatay naton diri si Pastor Joy Cantila nga ano siya gani subong ning scholars sang NOC kag mga kuturan subong man sa aton nga mga district pastors naton, mga district leaders naton, ang aton nga mga elders naton nga nagadumala sang tagsa-tagsa mga iglesianan bisan pa kun in the absence ng ilang mga district pastors sa aton mga opisyalis sa tagsa-tagsa ka membro sang Seventh-day Adventist Church kag subong man mga kuturan sa aton nga mga manog mga budlay nga hindi na ako ma-mensurar ang tanan-tanan. Siyempre sa aton nga mga kulturan nga kung wala wala aton programa. No? Salamat sa pagbigupod sa sining hapon. Medyo wala pa sa may sugod sa palayag diri sa ilang nga kagalingon sa aton nga pagtuon makuturan apang dugay-dugay aran na sila. No? So welcome gid kamo sa aton nga programa karon. Diri kita sa AWR 360 Bacolod. So gani ang inyo sa ako mga abyandira, kindly share sining aton yung programa sa aton mga abyan so that hindi lang ikaw ma-bless kundi tanan kita ma-bless pinaagi sa pagtuon naton sa sining aton nga pagtulunan sa sining hapon. So sa sining hapon mga kuturan, may matahom kita sugpon ini isang pagtulunan naton nagligad. Pagtulunan naton nga nagdulong sa aton, nagpalayag sa aton sa pagpatulpangod sa aton nga kaayo ang aton nga Dios sa iya nga mga katawan. So, as usual, aton ginabasa, aton ginatun-an ang libro sa Patriarchs and Prophets or yari kita karon sa pagtuon sa aton nga pagtulunan sa libro sang Deuteronomy. Part na lang sa Deuteronomy, simpre kay Joshua na ang aton nga pagtuon. Pero may mga saad nga ginpamulo ang Dios sa Deuteronomio kag nagdulong ini sa katumanan sa libro sang ni Joshua mga ka-360. Pagtuon naton libro sang Joshua, dito na naton kung paano nila ginhimo ang pagsalakay o kung pagsakop sang syudad sang Jericho. So muna nga aton gitalikdan nga pagtuon mga kauturan. So sa sining nga kahaponon, isa lang Japon ka pangabay, kindly like, share, kung wala pa ka nag-follow sa aton yung programa diri sa AWR 360 Bacolod, please follow AWR 360 Bacolod para nga ma-bless
hindi na ikaw, kundi tanan kita mga kauturan. So sa sining nga hapon, ya kita sa pag sugod sa aton nga pagtuon, gani ginagdata ka mga kauturan sa pag pause for a while, magaampo kita sa pagpangayo sang kaayo sa ginatag sa ihatag sa ato sa Ginoo. Salamat sa dakong gugma nga amon pag-angkunon sa imo alin sa imo trono sa bugay labing balaan namon nga Dios. Salamat sa gugma, salamat sa kaluoy, salamat sa pagdait. Salamat o Dios sa pag-protect sa amon sa naglain-lain nga mga pamaagi sang kaaway. Ginatagan nimo kami sa amo matag adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Ginatagan nimo kami o Dios sang kaalam. Salamat sa sining gugma nga amon pag-angkunon. Subuan man kami hindi takos sa pagpalapit sa sining trono sa bugay gani o Dios. Nagahingo kami nga ang imong kaluoy magmangyari sa amon. Ang dugo sa imong bugtong anak kasi Jesus takos nga ginula dito sa krus sa Kalbaryo para kami patawaron sa amon sala. Tuguti o Dios nga imong balaan nga espiritu amo gid ang magpuyo sa tagsa-tagsa namon kakabuhi nga maghatag sa amon sa pinasay nga kaalam sa amon pagtuon karon. Kami nagpasalamat mangkon ini imong kaluoy ginaampo namon ini sa ngalan sa Amay, sa Anak ug sa balaan Espiritu. Amen. Well, good afternoon mga ka-360. Yari kita karon adlaw karon sang Martes. Magatuon kita sugpon sa aton pagtulunan gitunan naton chapter 45 sang Patriarchs and Prophets. Ginatigulan siya The Fall of Jericho mga kauturan. Amo na pagtulunan nga ginatunan naton sugpon ini di consider nato na this will be our 73 chapters nga pagatunan naton. Hindi na ko yung magsilinga nga supposedly 75 lang tani ang pag days pero India kay tungod nga gin-isa-isa ta man ni ang aton nga pagtulunan ginhangop ginaton o kun tun-an naton sang sibo gid parang ang pagtuon naton magdulong ini sang maukod o kun maid-id nga pagibalo sang plano sang Dios sa iya mga katawan kag kung paano ang Dios nang mangin matutom sa iyang saad kag naghatag ini sang katumanan sa iyang katawan. So diri kita makuturan nagapayag sa aton gitalikdan sa katapusan nga chapter sa page 491 paragraph 3 amo ning gitalikdan nato nagligad makuturan nga nagapayag sa aton nga pagtuon sa last portion niya kita nakabalo nga ang site sang Jericho gin-curse gina-curse sang Ginoo kag gin-explain na nagiligad nga ini ang duta sang Jericho wala na gid mapatukod wala na gid siya magtindog liwat kag kung magkadto ka dito sa sining nga lugar magkadto ka dito sa Israel makita nimo ini nga duog sang Jericho former the Jericho nga duog na makita nimo is in ruin mga kuturan. Wala sa kusayan. Makita mo. Nakita may friend ko nga nag-send sa akon sa iyang account. Send niya pre, amo ni siya ang ginasiling mong nga Jericho is in ruin. Wala sang kausayan mga kuturan. Kay puros lang to mga tinumpok nga mga bato dito mga kuturan. So ang balaan sulatan nagpahayag sini nga gindeklarar nga ang ini nga duog hindi ni siya the very site of the city was accursed. Jericho was never to be rebuilt as a stronghold. Judgment were threatened upon everyone who should presume to restore the walls that divine power had cast down. The solemn declaration was made in the presence of all Israel. Cursed be the man before the Lord that rise it up and build this city, Jericho. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall be set up the gates of it. So makita nato mga kuturan, ini siya nang matuman na may katumanan sa subong nga panahon. Kag wala na gid ma-rebuild pa ang ginatawag na Jericho. Kag ini lato mga kuturan antis ini
nga napukan ining dakong banwa sang Jericho makuturan. Kung basahon nato sa Deuteronomy chapter 7 verse 2, no? Next ko gina part sa chapter Deuteronomy 7 verse 2 nga nagisiling iatag na anon nga butang kasi nga, and when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Amo na makuturan. Sa 16, isa pagig nga nagsiling. Sa 16, sa verse 16, sang chapter 7, nga nagapahayag. Sili nga, and thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eyes shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. So, payag makuturan nga, ining duog, ining lugar sang Jericho, wala sang kabuhi nga mabilin. So, amo ning instruction makuturan sa mga katawan sang Israel, sa mga soldado nga nagkanto dito, sang narumpag ang pader sang Jericho, mga ka-360. Usapan naton nga instruction sa Dios ila wala gid sa iban, wala gid sa isa nga mabilin. Ha? Tanan pati mga kasapatan pang pagpapason. Doon ang taon naton ka cruel kay tama no. Pero amo ni ang kaalam nga ginatag sang Dios sa sining mga kataas sa iya mga alagad nga papason halin sa bata tatudtob sa kadalagkuan, halin naman sa mga kasapatan, tanan nga kasapatan wala sa mabilin. Kag subong man mga kuturan, ang mga panapot, ang mga malahalon nga mga panapot, ang mga bisti o kung ano para mga gamit, mga galamiton dito, pagasunugon. Ang bulawan, ang gold, ang gold, bulawan, ang silver, kag bronze or ang mga sasalon, inikuhaon para gamiton sa templo. Amo ning instruction makuturan sa katawan sang Israel nga nagsalakay dito sa duta sang Jericho mga kuturan o kung sa siyudad sa Jericho. Di naton makita mga kuturan nga ini nga instruction ginatag nga daan. Ha? Ginatag sa ila. Kag ang tanan nga mga hitabo dapat mahimo ini. Kag sige all these events were known to the inhabitants of Jericho, and there were many who share Rahab's conviction, though they refused to obey it. Daan na ito makuturan. Nga sa dito pala nga daan, si Rahab nagambal na sa ila, nagatag na sa ila sang warning sa mga katawan, nanungod sa mga natabo, sa mga natabo 40 years before dito sa Red Sea, nga kung paano gin hatagan sang pahustisya ang mga Ehiptohanon nga nagsunod dito sa mga katawan sang Israel. Kag subuman kung paano man gin overthrow, paano man ginlutos sang Israelinon ang mga hari sang Midian, sang Gilead, sang Bashan, kag subong man makuturan ang ilang nga Dios nga si Jehovah amo ang matuod nga Dios. Kag nagpayag makuturan ang pagkabalaan nga karakter sa kag ang pagka makugihon, kag ang pagkaputli, kag ang pagka kung magatag siya sang sentensya, agatag siya ayon gid sa plano, ayon sa pagsentensya sang Dios. Kag amo man makuturan makita naton kung paano gipahayag ang Dios iyang gugma. Paano niya gindeklarar, paano niya ginlaglag atong nagasimba sa kay Baal Peor, mga kuturan. Kag subuman makipagpapayag sa aton. So ini nga pag instruction o kung paghatag sa pag-share sa idea ni Rahab, ini mga katawhan, ano sila gani? Nga, nakabati sila, nagpamati sila kay Rahab, kag nakabalo sila kung ano nga klase nga Diyos si Jehovah para sa mga katawan sa Israel. Apang isa lagi makuturan
Apang makita lang isa lang gid kay ini mga katawan wala nagtuo. Wala nagtuo. Nakita nato manangin rebellious Japon sila. Unta yadto mga katawan kung nagtuo lang, ano matabo? Ini mga katawan maluwas sila batok sa mga kahalitan o kung maluwas sila sa patod yung kamatayon, no? Just like Rahab kag ang iya nga panimalay nga nagtuo, they were safe sa sulod sang hulot sang duog nga sa diin ginaistaran ni Rahab makuturan. Di naton makita kung ano ka maminatud-on. Atong ginsaad sang spice sa kay Rahab, gintuuhan ni Rahab kag ang saad kay ginatag sa itong mga spice amoto ang gin kung ato na tawon amoto ang gin huptan man nga pagtuo nga ginangkon ni Rahab kag amuman nga kaluwasan ni ginatag sang Dios sa mga katawhan nga nagtuo sa iya. So diri naton makita mo kuturan kay nagisiling ang Hebrew chapter 11 verse 30 kung nato nang tawon sige na bahas ginakanta di permisang mga kabataan. By faith the walls of Jericho fell down. By faith the walls of Jericho fell down. By faith makuturan. By faith nga may effort gaginimo ang mga katawan sa Israel. Wala wala sila may participation sila. Ano participation nila? Naglibot-libot lang, nagtuman sila sa instructions ng Diyos. Kag wala gani sila kabalo kung ano kutuyuan sa Diyos, di ba? Kata 60 Brian, no? Wala gid sila ya. Naglakat sila. Ang pinakanami lang, kay samta naglakat sila without any hesitation and without questioning sa instructions ng Diyos sila. Sila sa Diyos, ano gani instructions sila sa Diyos? Nga lakat, magauna ang ano gani? Magauna ang mga manog, trumpita, magasunod ang mga pinili nga mga soldado. Magasunod ang mga kaban sa katipan nga ginabitbit ini sa mga propeta. Ato ya trumpita to hina. Propeta. Kag magasunod ang mga hangaway sa likod. Mula nang himuon nila ang instruction lang dili sila maghimo sa bisan ano nga kagahod. Unnecessary noise. Meaning nagalakat sila mahinay, maligdong ang ilang paglakat. Siguro ang ilang paglakat nakita natin nagapamalandong sila kung ano bala ang plano sa Diyos. Kaya wala pagit sila ideya mo kung ano plano sa Diyos. Imagine mo, malakas sila sa first day, 1,000. Sa ika-2 adlaw, 2,000, 1,000. Ika-3, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7 adlaw, malibot sila 7 tiyog. Kag dungan sa pagtuyop sang budyong, no? Kag magasinggit ang mga katawhan. Amo lang ginahimo nila. Ano natabo? The walls of Jericho fell down. By faith, mga kat 60. By faith ay silindri. By faith, the walls of Jericho fell down. So makita natin mga kuturan, ano bala? Kanya, what unmeaning movements are these? And how ridicule the performance of marching daily around the walls of city, blowing trumpets of rams, horns. This can have no effect upon those towering fortification, but the very plan of continuing the ceremony through so long a time prior to the final overthrow of the walls afforded opportunity for the development of faith among the Israelites. Sila kagit, ano gani? Nagdevelop ang ilang pagtuo sa mga Israelites. Naglakat sila. Wala man siya sa maginimo apang ang development of faith na angkon sa sinima. Amo ni lang nakita ko mula ka 16. Sa mga hilikoton, example, may mga missionary work, may mga programa ang simbahan, maghimo sang crusade, wala kay manto siling mo, maano ko to sa crusade, kay wala mo ko to may mo, hindi man ko kabalo magkanta, hindi man ko kabalo mong wala mo ko to may mo, hindi na ko magkanto Uy mga kuturan, isa ini kadako kapag pangangkat,
wala ka to sa mga mimo. Sa imo panguna-una, but your prayers. No? Mga pangamuyo nimo, ang imo mga pag-abi-abi dito sa mga katawhan, damo kumakuturan nga nakilalaan. Wala sa may mimo. Pero ang ilang nga tamis gayuhom, ang ilang nga pag-abi-abi, sa mga katawhan nga dito nagapangimbitar, dako naman kuturan nga bulaton kay hindi ini mahimo sang tanan, no? So each one of us has different task para nga mahimo naton ang bulaton. Kag isa gani sini sa Isak Utod, nga upod ko nagligad, nag-crusade kami dito sa may Alangilan, dito sa may Purok Kalubihan at Purok Dusi, Purok Dusi Kalubihan dito sa may Alangilan. Hindi nga makuturan amo ning kwan. Kini sa Isak Utod, siling nga to pormiro ko ning maka-attend sang crusade nya kumplituhon ko gid ang ako nya attendance. Kanami makuturan no? Kumplituhon yung gid ko ng attendance, di ko tuon makuturan na kumpleto yung attendance, nalipay siya kay naka-perform siya sa pangpamasahe, nakapaayos siya sa mga ginabatyag sang iban, at the same time nagdulong ini sa mga katawan sa pagbalik-balik sa pagpamati sa pulok, at the same time sa pagpamasahe. Kag every night sila mismo ang nagadala sa ilang mga friend, guyuro nila ang ilang friend, katatubla mapamasahe tato while nagapamati tato sa ilang kuturan. Ay sini niya kanami ito to kung may mga programa naman ta pabal ako tuha kay maupod ko kanami makuturan sang response ini nga utod. So gini nga God will do great things for those who trust in Him. The reason why His professed people have no greater strength is that they trust so much to their own wisdom and do not give the Lord an opportunity to reveal His power in their behalf. He will help His believing children in every emergency if they will place their entire confidence in Him and faithfully obey Him. Barangay importante makuturan ang imuulan naton, ihatag naton ang dako nga pagsalig naton sa aton nga Dios, no? Ihatag naton ang dako ang pagsalig naton sa aton nga Dios, kay ang rason sini mapamatud-an nga ang iya mga katawan may may dako nga kusog, may dako nga gahom, may dako nga kaalam, nga ihatag sa ila sang Dios subong instrumento sila. Ano gani? Subong instrumento. Instrumento nang galing kita makuturan sa Dios. Instrumento kita. Hindi aton kaalam. Hindi iyan na sa Dios. Wala kita kaalam. Muna bilang pagtuon naton sa sining nga hapon makuturan, wala kita sa kaalam. Actually, pila na ni ka bisis ginbalik-balik ni kay Brother Ray sa pagbasa ining aton nga pagtulunan. Kag there are things na nakita ko to do kakulang gid do hindi ko kwanaw do hindi gid dakon ma-grasp ang iban nga mga mensahe nga yara dire. Pero nakita ko makuturan samtang nagatuon kita, samtang nagabasa kita, ga-open ang mind kay ang Dios gid ang balaan ni Espiritu nagagiya sa aton nga pagtuon. So, matapos to nila makuturan na angkon, nadaog nila ang duta sang Jericho o kung siyudad sang Jericho. Nakuha na nila ang ginamba sa Dios sa ila. Ano gani makuturan sa nakuha na nila? Anong gani? Nagunauna sila, si Joshua, determinado siya nga salakayon sunod ang Ai. Ang Ai, isa kagamay nga banwa, no? Nga makita naton nga hindi lang siya malayo, lapit lang siya katama, may pilala ka mga kamilya, west ang Jordan Valley. Ang ginimo ni Joshua, nagpadala siya sang spies dito sa pagtiktikman, sa pagibalo, kung ano bala ang mga katawhan dito, ano kabakod, kag kung paano, no? Kag ano sila kadamo, makuturan ang mga katawhan dito. Gani ato ni sugta naman ang nanungod sang pagsalakay ni sang katawan sang Dios dito sa duta sang Ai. Magabalik kita makuturan matapos ang aton nga pagpahanumdum.
Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita makuturan sa aton nga pagtuon sa sining hapon. Sa gihapon yari kita diri nagatuon sa aton nga pagtulunan sa chapter 45 sa Patriarchs and Prophets. Ginatiguluhan siya The Fall of Jericho. Sa kay Sister Nina Morito, mayong hapon. Thank you sa pagpakigupod sa aton karon sa aton nga live telecast, sa aton live presentation sa aton nga pagtuon sa sining hapon. So welcome gid sa aton nga programa. So mga kuturan, padayon kita sa aton nga pagtuon nga nagapayag sa aton. Dito mga kuturan, makita naton nga sa pagpanguna-una, na sa pagpadala ni Joshua, kag determinado siya, nagpadala siya sang mga manuglampitaw o kon mga spies dito sa Ai. Kag nakitaan makuturan sa mga naglampitaw nga ang Ai gamay lang, no? They are confident enough. May arang silang word yari gamit rin nga gamit. Israelites self-confident. Meaning sa ila ko galingon, confident yun sila. Wala na sila nagpalapit sa ilang Ginoo. Tungod sang saad nga ginatag sa ila sang Ginoo, nga ihatag sa ila ining duta sang Kanaan, they feel secure. Kag na talupang da nila na ila nakitaan mga ka-360 nga amo ni kag mga kapaglaom nga wala na sila gali nakapalapit nakapangayo sang langit nun nga kaalam, langit nun nga giya, langit nun nga pag-agubay sa ila. Ang ila nga nandom kasi nila nya gamay man lang ang katawan sang Ai, dutay man lang ilang way, gamay man lang sila sa nga banwa. So kay gamay man sila nga banwa, hindi kinahanglan magdala kita sang madamo nga mga katawhan. Ang aton lang ipadala para madaog naton ini, no, hindi kinahanglan nga damo-damo gid. 3,000 ka mga tawo, sufficiente na para nga maagaw tanan ni ini ang duog. Na makuturan 3,000 lang ka mga tawo, sufficiente na para maagaw naton. Amo ning ilang paguna-una. So kay nakitan makuturan kay nagsalig man sila kagalingon, even Joshua wala na siya kapalapit kapag pangayo sang giya sa Ginoo. Take note sang nagkadto dito sila sa duta sang pagsalakay nila unagi dito sa duta sa Jericho. Nangayo si Joshua sang gaydan sa Ginoo kung ano gibla ang plano sang Dios para sa sina nga duog. So ang Dios ang naghatag sila sang giya kung ang dapat nila imon. Apan but this time makuturan wala sila nangayo sang giya. So anong imo? Nagkadto di sila, nagsalakay sila. Pakadto pa lang dito sila pataklad. Take note ha. Ining Ai picture out naton, ining Ai, ining syudad, ining banwa sang Ai, medyo tukaron siya. Ipasaka. So ang mga soldado sang Israel magasaka siya, magataklad siya pakadto dito sa entrance sining duta sang Ai, no? Sang dito pa lang sila, nagapahampot pa lang sila dito sa gate. Dito sila nasugata nila ang dako nga resistance, no? Ang dako nga resistance ginpreparahan, ginamanan sila sang ilang kaaway o kon sang taga-Ai. May dako nga resistance ka ano natabo ining mga katawan sa Israel, they were panic mga kuturan, na panic sila. Wala sila nakatulog, wala sila nakabalo nga preparado gali katama ang ilang mga kaaway. Kag ang natabo tungod sang ilang siyempre unprepared sila sang resistance nga nagabot sa ila. Anong imo na nagpalagyo sila, padulhog. Samtang nagpalagyo sila makuturan, anong natabo? Ginlaga sila sa mga kananon. Gintawag yung gamit kita, they were chased into a hot pursuit. Hot pursuit, naman ang ginagamit na terminology sa aton nga mga enforcement officer o kon enforcer naton.
during the time kung may ara gani nga may nga complaint o kung may mga ano dira, bag-o pa lang natabo ang complaint, gin follow up sa aton nga pulis, gin hot pursuit. So hot pursuit, gin salakay nila ang ay at mga noon may preparation kay kung baga pa nagwan sila, nagsala sila, no? Wala sila naguna-una nga mo to ka preparado. Ano nga natabo? Nalagyo sila makuturan, nag-retreat sila, ginlaga sila sang mga kananon. Ang balangin kasulatan nagasugit sa aton makuturan nga samtang nagapanaog sila, may ara sila. Even though hindi man dako nga number ang napatay sa ila, pero may ara sila 36 ka mga tao ang napatay sa pagsalakad nila dito sa ay. So, naangkon nila ang kalutusan, naangkon nila ang kaluya sa ila pagtagipusoon, kag subuman ang mga kongregasyon, ang mga katawhan nga nagawa sila, they feel disheartened. No, mga kauturan? Nga nabatyagan nila kung ano natabo. Ang ilang tagipusoon sa mga katawan natunaw tungod do kaangay sa sang tubig, mga kauturan. Kay nagsiling ang gin-underestimate nila nga number of Canaanites gato dito sa ay amo pa ang nagluto sa ila kag nagpa-retreat sa ila ko naghimo sila, nag-atras sila batok sa pag-agaw sa gamay nga banwa, mga kauturan. Kag ang resulta ini may dako ini nga resulta para sa ilang katawan. Si Joshua nagtulok sa ilang wala maangkon niya kadalagan. Kag nagtulopagod ini siya sang iya ginimo sa atubang sa nga Dios. Kay dito makutura masapwan naton nga siya may kakulangan. Anong ginimo niya? Ginggisi niya ang iya nga panapot. Kag nagyaob dito, kag naghapa dito sa duta, kag face hapa dito sa duta, atubang iyang duta, ang iyang guyar gatubang sa duta, kag sa tubang sang Ark of the Lord, no? Kag makita nato makuturan nga nagpangayo siya sang pasaylo sa iyang Ginoo, sa iyang Dios, no? Kay ang ginahimo nagapanawag siya sa iyang Dios, apang sa sini nga panag-on wala siya nagpanawag sa iyang Dios. Sa didto pa sa pagtabok sa Jordan River nanawag sa iyang Dios. Pagtabok nila sa Jordan River nagabot dito sa duog nga nagcamp sila nang panawag sa Dios kung paano niya ang kunon, paano nila malutos ang duta sang Jericho, apang diri makuturan sa kagamay nga duta, kagamay nga duog naluto sila tungod nga wala siya nagpalapit sa Ginoo. Nagsalig sila sa ilang kusog, nagsalig sila sa ilang nga ikasarang, gani makuturan din naton makita nga kinahanglan gid magdangop kita sa aton nga Ginoo. Apang ang Dios, ang si Jehovah, kung si Ginoo Jesus nagsabat, nagsabat sa ilang, nagsiling, get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Israel hath transgressed my covenant which I commanded them. It was a time for prompt and decided action, and not for despair and lamentation. There was secret sins in the camp, and it must be searched out and put away before the presence and blessings of the Lord could be with his people. Neither will I be with you anymore, except ye destroy the accursed from among you. Or kita gali makuturan nga, sinig sa Diyos ila, may ara nga pagbutig, may ara nga pagbutig sa inyo, no? May ara nga naglapa sa inyo, may ara nga naghimo sang kalautan, nga sekreto nga kalautan, sa tunga sang isasulod sa inyong kampo, no? Amo ini ang nagpasubo sa aton nga Ginoo, mga kauturan. Kag nagambal, kag kinahanglan may ara nga immediate action ngimoon, no? May immediate action ngimoon para sa katawan sang Israel, no? Kaya siya, neither will I be with you
anymore except you destroy the accursed from among you. Nya hindi naging ko maging kaupod ninyo kung hindi ninyo ma-destroy ato ang kadagtaan nga yara sa tuwa ninyo. So katagtaan ang ginambalya mga kuturan. So ano mga kuturan ang instruksyon? So ginimo ni Joshua nagsiling niya ni Joshua sila. Nya they have even taken of the accursed things and have also stolen and dissembled also. Instruction was given to Joshua for the discovery and punishment of the criminal. Instruction, ginatag sa Diyos iya kung anong dapat timuon kung diskruban ining kriminal. Ano niya? So, ang imoon, gin-search. The lot was to be employed by detection of the guilty. Anong imoon? Ang bugos nga kadutaan, ang bugos nga katawhan. Pag-ano sila? Ipaga-search, no? Ipaga-search. Kag para nga makitaan, para mabalaan kung sino ini ang nagahimo sang kalalatan, naghimo sang sala sa atubang sang iyang Ginoo. Kumakuturan, may mga hidden sins kita. Ang hidden sins gali naton para sa aton kita lang ginakabalo. Apang sa atubang sang Dios wala sang natago. Ang tanan nakitaan ni ano man siya kagamay o kung mi ano kadako mo kuturan nakitaan sa atubang sa Ginoo. Yan ay siling mo kuturan, no? Tingya. People might feel the responsibility for the sins existing among them and thus be led to searching of heart and humiliation before God. So anong imoon? Yadtong mga makasasala are directly to point out the matters left in doubt for a time. So atong makasasala, so primero, ano sila kinala may searching of heart. Tanan-tanan sila, hindi lang kaisa ka tawo. Searching of heart niya, base ako ang gitunaan, makuturan, kinalan gid i-surrender na ton. So sa kagahon, diri early in the morning, Joshua gathered the people together by their tribes, and the solemn and impressive ceremony began. Step by step, the investigation went on. Diba? By tribe, pila gani ka tribe? May 12 tribes. So, anong 12 tribes? Ginimo ini ang investigation naglakat o kung nagsugod. Closer and still closer came the fearful test. First, the tribe, then the family, then the household, then the man was taken. And Achan, the son of Carmi, of the tribe of Judah, was pointed out by the finger of God as the troubler of Israel. Utura, no? Ang hindi niya makita nato niya nga hindi lahog-lahog diri. Kay ginpahain sila una by tribe, na by family, the son by household, kay sang ulihi by person. Kag isa diri ang Diyos mismo nag-point sa iyang finger sa sadtong naghimo sang kalalatan sa tribo. Kag naglabot ini, na sentro ini sa kay Achan o kung Akan sa ato peligaynon nga bata ni Carmi. Mga katesisti, mga kapaglaon. So, nagapayag sa aton to establish his guilt beyond all questions, leaving no ground for the charge that he had been unjustly condemned. Joshua solemnly adjourned Achan to acknowledge the truth. Makuturan. So, mga guidances aton mga church leaders, hindi kita dayon mag-jump into conclusion. Kaya nag-point na nga si Achan na nakasala, riktal ta dayon, ay kaya nakasala kagid. Nakuturan. Ginano niya? Ginano ni Joshua? Ging-confront siya. No? Ging-confront siya. Ginambalan niya. Ginistoryahan niya. Nga i-acknowledge siya. Kag ipay-baluya. Kung ano gibala ang kabaturan. No? Ining maluyaw niya tawo,
made full confession of his crimes. Hindi niya, nag-confess si Ikan, I indeed have sinned against the Lord of Israel. At niya, ako nakasala sa Ginoo, sa Diyos ng Israel. Ako nakakita, when I saw among the spoils of goodly Babylonish garment, nakita niya ang malahalon, manami nga panapot sa mga taga Babylonia, kag 200 shekels of silver, kag wedge of gold of 50 shekels weight. Then I counted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent. Nangingin mo ya? Ginkuha ya. Anong ginkuha gani? Atong Babylonish garment, ang 200 shekels of silver, ato ang wedge of gold nga nagabugat siya sa 50 shekels, ang 50 shekels of weight, na ibog siya, kaging kuha niya ini, kaging dala niya halin dito sa duta sang Jericho. Tandaan nato na ang instruction na gani, ang tanan nga mga bayo, ang tanan nga mga kasapatan, pamatyon ang mga bata alin sa gamay sa dagko, tapos ang tanan nga makita nga mga bayo o kung malalon nga magamit pagasunugon except sang gold, silver, kag ang metal, kuwaon ini dalon dito sa kag para gamiton sa templo. So makuturan nagpahayag sa aton, niya nakitaan ini, makita naton ang sala hindi gid mayo. So nakitaan dito makuturan sa tent, sa dalom sang tent, ginlubong sa dalom sang tent ni Ikan, makuturan nakitaan dito ang nakitaan dito ang iyadtong panginanglubong, no? Iyang ginlubong. Kag ano natabo, ang sentensya gin-pronounce immediately sa kay Ikan. Kasi rin ipamangkot to, why thou hast troubled us? Said Joshua, the Lord shall trouble thee this day. As the people had been held responsible for Ican's sin and had suffered from its consequences, they were through the responsive representatives to take part in its punishment. All, the word yung gamit, all ang tanan nga Israel magabato sa iya sang bato. Bato bang utro? Batuhon siya. Ang tanan gito, all Israel, stone him with stones. Ang kapayag matukoturan sa aton. Siling sa 1 Chronicles chapter 2 verse 7. Yan ang siling siya. Na that is troubled. Wherefore the name of that place was called the Valley of Achor. That is troubled. Inang duog. Gintawag siya nga Achor, a trouble. In the book of Chronicles, this memorial is written in Achor, the troubler of Israel. Sa 1 Chronicles chapter 2 verse 7. So ko to kapayag sa aton ang ginimo nga sala ni Ikan, nagka-complete defiance sa direct kag solemn nga warning nga ginatag sang Dios sa ila nga nagasiling, keep yourself from the accursed things, lest you make yourself accursed. Ipalayo nimo, ay likaw nimo ang imong kagalingon sa mga gindumili nga mga butang. Lest you make yourself accursed. Kung hindi, pagahimuon nga tagadlian ang imo nga kaugalingon. Amo ni instruction sa katawan sang Israel, mga ka-360. Hindi na to, no? Ang Diyos naghatag sang warning, naghatag sang instruction, nga hindi siya buot nga maglapas kita. Amo maram na makutura sa mga butang diri, sa mga butang ari sa atong palibot, sa atong ginuyatan, sa atong mga kamot, no? Ginambalang kita, anong instruction gani sa aton? Keep yourself from the accursed things, lest you make yourself accursed.
So ilikaw naton makuturan aton kagalingon sa mga hindi maayong mga butang, sa mga butang nga makadagta sa aton kay kun hindi kita mga dagtaan man. Makuturan katahom sang pagpatag sa aton mga kuturan at katahom sang pagpatag sa aton. Gani mga kuturan, of the millions of Israel there was but one who in that solemn hour of triumph and of judgment had dared to transgress the command of God. Achan's covetousness was excited by the sight of that costly robe of Shinar. Even when it had brought him face to face with death, he called it a godly Babylonish garment. Ano makuturan? Ang mga matahom ng mga butang, no? Ang mga kadayawan, ang mga butang nga magdulong sa aton sa kalaglagan makuturan, gintawag ni siya makuturan a goodly Babylonish garment. Ang mga kadayawan, ang mga pagkabutang, ano ni siya? Babylonish, no? Babylonish makuturan. Kaya hindi buot sang Dios nga aton inang kunon, aton ini butang sa aton kabuhi nga labaw pa sa aton nga Dios. Hindi ako gimpaka Dios naton ang mga butang nga yara sa aton makuturan, hindi na malipay ang Dios makuturan. Kaya nagsiling, one of sin had led to another, and he appropriated the gold and silver devoted to the treasury of the Lord. He robbed God of the first fruit of the land of Canaan. Ano ganing first fruit sa the land of Canaan? Ngayon sila ito. Ato ang mga silver, ato ang mga gold, kag ang mga irons dito, mga sambal. Amo tong first fruit supposedly. Wala to yan, hindi tong first fruit, itong mga sapatan, kaya instruction sa Diyos, pangpapason to tanan. Kag ang tanan nga mga panapot, mga costly nga mga panapot, kilanan sunugon ini. So, nagapayag, deadly sin that led to Achan's ruin had its root in covetousness. Covetousness makuturan ha, sila nga. Of all sins, one of the most common and most lightly regarded, while other offenses meet with detection and punishment. How rarely does the violations of the Ten Commandments so much as call for censure. The enormity of these sins and its terrible results are the lesson of Achan history. So nakita natin makuturan ang history ni Achan kung paano. Kaya rin natin makita ang makuturan. No? Sa katapusan, tiyo natin hindi magtugot. Tingnan diyo, gapayag siya. Unta, si Achan acknowledge siya sa guilt. Unta, acknowledge siya sa guilt. But when it was too late for the confession to benefit himself. Ulihin na. Kung acknowledge na unta, he had seen the armies of Israel return from Ai, defeated and deserted. Yet, he did not come forward and confess his sin. Amo naging makuturan. So, anong imo naton? If ever nga may sala kita, we will come forward and confess our sin, kay ang Diyos nakahibalo kag maluluyon siya sa pagpatawad sa aton. Ganun makuturan, sila niya, confession will be made by the guilty when they stand before the bar of God after every case has been decided for life of death. Makuturan. So, confession is very important in makuturan. Kaya sa pag-abot sa tinion, ang pagaluwason, hindi kay ang aton nga, kasi nga ito, mabag-o lang ko. Hindi, ang pagaluwason sa uli nga panag-on. Ang luwason atong pamatasan, kung ano ang pamatasan naton makuturan sa diri sa duta. Kung ano aton nga kanaya. Kung ang aton nga handom nga magbag-o pa lang kita sa ulihi nga panag-on, nga yung ulihi ng tanan, hindi na makuturan. Kung kangay kay Achan, no? Kangay kay Achan, nga buot man siya unta, nakakilala man siya, nakahimo sa sala, but ano siya? Wala siya nagpalapit, wala siya nagkilala, wala siya nagtugyan sa ilang galing, wala siya nag-admit nga nakasala siya. Tingnan Baldrio, all too late their sins will find them out in that day when they shall not be purged with the sacrifice of offering forever. When the records of heaven shall be opened,
The judge will not in words declare to man his guilt, but will cast one penetrating, convicting glance, and every deed, every transaction of life will be vividly impressed upon the memory of the wrongdoer. The person will not, as in Joshua's days, need to be hunted out from tribe to family, but his own lips will confess his shame. The sins hidden from knowledge of men will be proclaimed to the whole world. Makuturan, ang aton nga leksyon nagapahamdom sa aton. Nga kilalan, isurrender naton ining kabuhi naton sa aton ni Diyos. Kay siya lang ang makapatawad sa aton. Wala sang natago nga sala para sa aton. Aton ni Ginoo. Ang tanan nga sala hayag sa tubang sa aton ni Ginoo. Gani makuturan, ipalapit naton ini sa aton Ginoo. I-surrender naton ini sa aton Ginoo. Kaya ang Ginoo nangin maluluyon. Sa bagay, ginhatag niya ang iyang bugtong anak dito sa cross sa Kalbaryo sa pagtubos sa imo kag sa akon. Kag maangkon aton ini recognize, aton ang kunon si Kristo aton personalis, maangkon aton ang kabuhi. Kaya man ko turan sa siningapon mo ang ta. Kami nagapasalamat sa dakong gugma ginhatag nimo sa amon Dios. Salamat sa pagpanumdum sa amon, pinaagi sa mga istorya nanungod sa mga inagihan sang imo mga katawan nga wala sang sala nga natago. Kag ini nga sala mapatawad lamang kung isurrender namon ini sa tiilan sang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga amo nag-offer sa kabuhi niya dito sa cross sa Kalbaryo sa katubasan sa among sala. Salamat o Dios sa sining gugma. Himuni nga among mga kulangan, patawara kami o Dios. Ubayi kami sa among nakatulong. Bendisyon ni o Dios ini imong katawan nga may dakong kabalaka sa pagtuon sa imong pulong. Tugtod sa pagbalik na mo na Diyos sa pagtuon liwat, ang pagpakamayo sa langit ang bilhin. Salamat sa siningugma, giningyo naman mabaton. Initanan, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal luwas.